Okay, magandang araw po sa inyo. Ito na naman po tayo sa susunod na vlog natin na medyo natagal-tagal lang po ang ating pag-update sa mga NSCR stations at viaduct. Mahulaan nyo po kaya kung nasaan lugar tayo. Ayan o, makikita nyo po sa bandang kaliwa po, mayroon pong viaduct dito ng NSCR. Ayan o. Okay, hindi ko na po patatagalin. Nandito po tayo sa parte ng Valenzuela. Kasalukuyan po, nandito tayo sa may dalandanan. Pabalo-bara na po tayo. Sa kaliwa po, makikita nyo po yung kahabaan ng viaduct. Ayan, ang taas po. Hindi ko lang maano kung ano yung mas mataas na viaduct. Kung yung bang nasa may Clark or kung eto. Kasi ang taas po talaga nito Hindi ko alam kung ilang feet po ito, kung ilang meters po ang taas. Aalamin po natin sa mga susunod, okay? Alam niyo po, unang beses nating pupuntahan tong lugar na to na mag-update tayo. Kaya hindi ko pa po kabisado ang mga spot dito, makangapa pa tayo. Okay, ayan po, makikita niyo po. Ayan sa bandang kaliwa. Yan, viaduct po, papunta. Tas eto, malalaman nyo na rin po. Sana maabot natin na kung bakit hanggang Malinta pa lang po ang nailalagay na NSCR viaduct. Yan. Sana maipakita ko sa inyo or makakita tayo na spot kung isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nagagawa ang segment ng Tutuban hanggang dito sa may Valenzuela hanggang sa may Malinta Bridge. Isa-isahin po natin yan kung maiisa-isa natin. Okay, nandito na po tayo sa may Malinta, stoplight po. Yan, madadaanan po natin yung sinasabi ko sa inyo na yung Malinta Bridge na na magpasa hanggang ngayon. Ganun pa rin, hanggang dun pa rin. Okay, waiting lang tayo ng go. Okay, malapit na po tayo sa Malinta Bridge. Makikita nyo na po. Okay, gilid lang tayo. Gilid lang tayo dito. Yan. Yan, ito po yung Malinta Bridge na sinasabi ko na lagi kong nababanggit pagka nag-update ako sa NSCR Valenzuela. Na siguro napapaisip po kayo, bakit hanggang dito? Yan po ang gagawin natin ngayon. Sige, ikutan po natin yan. Hintay lang natin mag-stop para medyo makahinto tayo. Kung makikita nyo, may mga kuryente pa. Ang hirap pala, padadaanin ko sana yung drone natin dito sa gitna, kaso nag-aalangan ako, itataas ko na lang ng mataas na mataas. Yan, okay, stop na po yan. Tingnan natin, ito po yung Malinta Bridge. Kasalukuyan po na andito tayo sa Malinta Bridge. Hindi nyo kasi kita dito, makikita nyo yung viaduct, ayun sa bandang kaliwa hanggang dun lang, mukhang nilumot na. Yan, ito, naalamin po natin kung bakit. Ayan po, ulit-ulitin nga kung bakit sa bandang kanan naman. Yun naman po yung PNR row. Yan, titingnan natin, diliparan natin yan. Okay? Sige po, dali lang. Ikutan lang po muna natin sandali itong isa kabilang side yung PNR row. Ito po mismo, nandito na tayo sa Malinta Bridge. Yan, ayun nakikita nyo po sa bandang kanan na hanggang doon lang yung viaduct. Tapos yan po yung row. Ito po, tatawirin niya po yan. Kung mapapansin nyo, ang dami pa pong kuryente sa taas. Tanda na wala pa ring progress na nangyayari. Ayan makikita nyo po Yan, tapos sa hindi kasi natin makita yung kabila Pilitin natin kung makakapag-drone tayo. Yan, okay, ipwesto na po tayo.
Okay, kung makikita niyo po, nandito po tayo sa gilid ng PNR Row. Ayun po, makikita niyo sa ilalim. Ayun, tas ito po, papunta ng Caloocan. Papunta na po ng Caloocan yan. Itingnan po natin kung bakit na magpasa hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Kasali pa ba to? Ayan Ito, kung makikita niyo sa bandang itaas, napakarami pa pong kuryente na tanda na wala pa po talagang progress dito sa section na to. Okay, sige po, paliparan po natin ang drone. Tingnan po natin. Okay, iyan po, nakikita niyo po. Ito po ang PNR Row. Bali, ito po yung sa Malinta Bridge. Kung makikita nyo po. Ayan po, Yan po yung Malinta Bridge na lagi ko pong binabanggit na hanggang dito lang po palagi ang NSCR Viaduct. Ayan po, makikita nyo. Yun po yung NSCR Viaduct na magpasa hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung ano na pong nangyayari. Kung kasali pa ba to? Kasali pa ba to sa NSCR project? Ayan po, ayun Yan, bali titingnan po natin kung bakit na magpasa hanggang ngayon. Wala pa ring progress sa parte na ito. Okay po, Okay. Ikot lang po tayo. Yan, inikot lang po natin yung drone natin. Yan po, may bakas po. Ayan po, ito po ang PNR Row. Tingnan po natin kung mapapakita ko sa inyo kung ano yung isa sa problema nitong kinakaharap na to. Bakit na magpasa hanggang ngayon wala pa din. Okay, dire-diretso. Naku, napakadaming Wait, atras lang po natin yan. Ang daming daming ibon. Ayan po, ayan, sige, dire-diretsohin natin. Bahala na po si Batman. Ayan, makikita nyo po, marami pa kong kapunuan. Alam niyo po, ang may hawak ng section na ito is siya. Ilis ko lang ng konti, matatakpan po kasi tayo ng ayun, makikita niyo po, may bakas pa rin naman talaga siya nung PNR Row. Yan Alam niyo po, ang may hawak ng section na ito ay ang Taisei DMCI. Ang original po kasi talaga nilang hawak. Ang daming kalapati. Yan, ito na mabalik. Ang original po kasi talaga nilang hawak is from Tutuban hanggang Bukawi. Dahil sa kinakaharap nito, sa daming problema kinakaharap nito, napilitan ng Taisei DMCI na bitawan ng section na mula Tutuban hanggang dito nga sa may Malinta. Kaya mapapansin nyo po na hanggang Malinta Bridge lang po yung NSCR Viaduct na nailagay. Sana marating po natin yung hangganan nung sinasabi nyo kaya bakit nagkakaproblema. Ayun na nga. Napilitan ng Taisei DMCI na bitawan ng section na ito kasi nga ang daming problemang kinakaharap. Isa na dito ang right of way na magpasa hanggang ngayon. Hindi ko na po alam kung anong status. Tapos, eto, ayan. Yung sinasabi ko sa inyo, ayun, daming kabahayan, Yan po ang PNR Row. Tapos sa di kalayuan, mapapansin nyo ito po. Ito ang isa sa dahilan. Yan, kung makikita nyo, yan po ang isa sa dahilan kung bakit napilitang bitawan ng Taisei DMCI ang section na to. Kasi nagkaroon po ng
yung NLEX na yan, yung segment 10, tapos yung NLEX connector pa sa bandang Caloocan. Kasi alam naman natin na ang NSCR is elevated, kaya paano nila ilalagay yan? Hindi ko alam kung ano na ang naging status nito. Uy, muga. Nakita niyo po, NLEX connector po, kasi yung NLEX segment 10, yan po yung papunta ng Caloocan, Santa Mesa. Pwede rin pa na butas yan. Ito po ang isa sa nagpapahirap dito sa proyekto na ito. Kaya mapapansin nyo po, dito talaga sa lugar na to is walang progress. Hindi na po natin palalayuin pa ng malayong malayo kasi nga medyo malayo na sa spot natin. Yun po yung PNRO, makikita nyo po may linya. Yung sa ilalim po ng NLEX na ito. Okay po, tapos balik naman po tayo. Yun po yung PNRO. Kaya sa mga nagtatanong, bakit po as of today, hindi ko alam kung may nakakuha ng contractor na para dito. Wala pa akong naabalita wala pa akong nalalamang balita Ayan ito pong tinatak ng drone natin is pabalik po ng ng Valenzuela, Pamalintabo. Sa mga susunod na araw, aalamin po natin kung ano po ang status, bakit na magpasa hanggang ngayon wala pa rin contractor na nakakakuha dito. Antay niyo po, ayun po yung Valenzuela. Nakikita niyo po, ayan PNRO na towards NSCR Valenzuela. Mas mataas na ba tayo sa poste? Ang taas po kasi ng poste dito. Ayan po. Okay, sige, nasa 60 meters na po tayo, siguradong. Makikita niyo po yung Ayan po ang viaduct na hanggang dito lang po siya. Okay. Yan po, ito po ang Pure Gold. Nasa tapat na po tayo ng Pure Gold Valenzuela. Kung maaaninag nyo sa di kalayuan po, ayun po yung NSCR West Valenzuela. Yun po. Sa katabi lamang po nito ay ang NSCR Train Depot. Okay, marahil sa mga nagtatanong, bakit NSCR West Valenzuela Station ang tinawag dyan? Isa lang naman to nakikita namin dito Siyempre pag may west, may east. Okay, sige, hindi po tayo meron po talagang east. Ang NSCR East Valenzuela po is para naman po sa subway yun. Na-located po yun sa may bandang, hindi ko alam kung ano nakakasakop doon, parang Mapulang Lupa ata, parang doon po yung bande. Yung pa Mindanao Avenue, yung pinakadulo ng Mindanao Avenue. Pagliliko ka na papuntang NLEX pa north yun, doon po yun malapit po doon yung yung NSCR East, yung East Valenzuela na para po sa subway. Okay, yan po, balik na po tayo. Makikita nyo po pakaganda. Ito po, towards po to, next station po kasi from Valenzuela,
Caloocan na po ang susunod. Ayun, oh. Sana naman may makakuha na ng section na to para na maumpisahan na, kasi para naging sasaling pusa lang siya. Nga, ulitin ko po, kaya po binitawan ito ng Taisei DMCI dahil sa dami ng problema na kinakaharap dito. Ang pinakauna na dito ang right of way, saka yung pinuntahan po natin yung NLEX ng segment 10 na yun. Yun po yung nagpabagal at hindi talaga nagpabagal, walang progress po. Yung row sa banda na to parang wala namang problema eh. Siguro yun din talaga nagkaka-problema yung sa NLEX segment 10. Okay, sige po, ibaba na po natin. Yun po, nakikita niyo po ba ako? Yan, ito po ang Malinta Bridge. Kung makikita nyo po, wala talagang progress na nangyayari po dito. Okay, sige po. Okay, ito po uli. Nandito po tayo sa Malinta. Ayan po nakita nyo po yung isa sa dahilan kung bakit na magpasa hanggang ngayon wala pa rin progress dito sa lugar na to. Saka ang pagkakaalam ko, kung hindi po ako nagkakamali, wala pa pong kontraktor na nakakakuha dito sa parte na ito. Kasi nga po, ito ay binitawan ng Taisei DMCI na sila po ang original na may hawak talaga. Kasi pag hindi nila yan, kunyari siguro pag sabihin nating hawak pa rin nila tapos wala silang ginagawa, magkakaroon kasi sila ng penalty dahil hindi nila magawa sa time frame. Kasi nga dahil sa dami ng problema, isa na nga doon yung nagkaroon na nga ng NLEX segment 10, yung NLEX na yun, yung tapos yung NLEX connector pa. Yan, kasi nga ang NSCR kasi dito sa parte na to is elevated, kaya yun nagkakaproblema. Hindi natin alam kung paano ang gagawin nila ngayon. Kasalukuyan po, ito po ang viaduct na dito yan sa parte ng Malinta, bago mag-Malinta Bridge po. Po, nakikita nyo po sa may kanang bahagi ay ang NSCR viaduct. Merong mga numbering po yung dyan mga poste. Nako, may aksidente pa pong nangyari. Ayan sa bandang kanan sana safe naman po sila lahat. Okay, hindi ko makakita alam ko may mga number yan napinturahan na. Bago po kasi itayo yan, may mga number na yan bawat poste. Ayun parang sarap sa pakiramdam sumasakay ka, nakasakay ka, binabaybay mo tong MacArthur. Pero dati na po kasi talagang merong, di ba, yung old BNR dati. Hindi ko na naabutan po yun Hindi ko nga po alam kung ano itsura nun Kaya syempre millennial po tayo, mga Gen Z po kasi tayo kaya Gen Z pala, kaya di natin alam yan. Sabi-sabi lang ng mga ninuno, yun, ganun nga daw. Makikita mo sa bali ayon na rin sa DOTR, kung walang magiging problema,
late 2027 or early 2028 magiging partial operational po itong ano, mula West Valenzuela hanggang sa may ano po, hanggang sa may Malolos, kasi yun po yung pinaka malapit po sa katotohanan dahil naglalagay na po sila ng riles sa kahabaan nun. Nung po nag-umpisa yun sa Mibalagtas, yun nakakuhanan po natin ito bandang March ata yun, March yun nga, nakuha natin ganun, kaya talagang konting-konti na lang, konting tulog na lang. You know, hanggang ngayon po may nakikita nyo pa rin po sa bandang kanan natin na yung NSCR Viaduct. Okay, ang nakikita nyo po, nandito po tayo ngayon. Ayan, sa may bandang kanan po, ayan po ang NSCR May Kawayan Station. Kung mapapansin nyo po, halos tapos na po ang outer look nito. Yung bubong, roof trusses, tapos yung ano na lang, yung gilid naman ang ginagawa nito. Bali, ayun o, mukha lang, napapansin nyo, mukhang wala lang nagagawa. Pero pag tinanggal yan, madami ng bakal yan sa gilid, nalalagyan ng kulay puti. Yung parang katulad sa Mibalagtas, yun, ganyang kaganda po ang mangyayari dyan. Hintayin na lang po natin sa mga susunod na buwan. Unti-unti po yan tatanggalin. Yan o, makita nyo po o. Alam nyo po, ang ganda nung ginawa ng... Hindi ko alam kung LGU ba ang may sakop nun o itong NSCR o yung PNR. Kasi diba dati may mga kabahayan dyan, tinanggal nila tapos pinalitan nila ng mga kawayan na yan. Kasi nga, kilala ang may kawayan sa kawayan. Ayan. Diba? Magulo ba? Ayan, diba? Yun, doon sila kilala eh. Yung unang panahon eh. Ayan. Kaya kawayan po ang inilagay doon sa gilid na yun. You know? Ganito. Tapos yung kahabaan nito, yung ilalim nung viaduct, ang ginagawa nilang naguhukay sila. Hindi ako sigurado kung drainage yung nilalagay nila. Basta yung ang haba, yung ilalim, yung iba tapos na, yung iba may hukay pa. Hindi ko alam ano ba yun, tunnel ba yun? Sa malamang ano drainage. Ayan o, makikita nyo po. Ayan, bali, out of topic naman po tayo sa may bandang kaliwa po natin, yung may crane. STI College po ang gagawin dyan. Ayan o. Bali, STI Academy Center, May Kawayan. Kasi, akala nyo Marilao na itong lugar to, May Kawayan pa rin to. Ang boundary po ng May Kawayan sa Marilao, yan, may ano po dito may ilog po dito Yung po yung naghahati sa dalawa, yung sa may tricycle, yan. Yan, ito po ang boundary mismo. Yan, ito Marilao na ho to. Yan. Kasi hindi naman sa kalayuan, bandang kanan, makikita nyo naman ang NSCR Marilao Station na parang May Kawayan lang din na tapos na. Yung gilid na rin po, gilid na lang din po ang ginagawa dito. Saka syempre yung panloob, hindi wala kasi tayong access, di namin maipakita sa inyo. Ayan o, may mga ano ba tawag nga dito sa yung sa kulay green na to. Ayan, basta sa likod po yun, yung puro steel na yan, yung lalagyan po ng kulay puti. Ayan o, ito po yung tatlong viaduct. Kasi alam niyo po, dito sa phase 1, ang NSCR Marilao Station lang po ang tatlong viaducts. Dito po kasi magkakaroon ng overtaking ng mga tren katulad na lamang ng mga express trains saka nung commuter trains. Okay? Pag express kasi, ilang stations lang po ang hihintuan nito. Siguro mga 6 na stasyon lang po. Ayan o. Gandang tingnan no. Tapos na po yan. Riles na lang po ang inaantay.